Bumangon ka na nga dyan. Tirik na ang araw Naubusan ka na ng grasya. Palagi ka kasing tanghali ng gumising Sermon ng isang matandang babae. Inaantok at tamad na bumangon si Helga mula sa kanyang pagkakahiga. Sanay na siya sa sermon ng kanyang Lola Lily. Matanda na ito at madalas nang makalimot, pero isa lamang ang tanging naaalala nito. Iyon ay ang wala siyang ambag sa buhay dahil sa edad niyang 30 anyos ay wala pa rin siyang nararating sa buhay. Abay, kung nagpaulan ng langit ng biyaya, ay malamang naubusan ka na. Ang bagal-bagal mong kumilos. Dagdag pa nitong wika sa kanya. Nakabangon na nga pula. Tama na po ang paninermon at baka tumaas na naman po ang dugo nyo. Ang aga-aga na high blood kayo. Pagrereklamo naman niya. Dumiretso siya sa kusina pagkatapos niyang magligpit ng kanyang higaan. Nagtimpla siya ng kape at kumain ng 2 perasong pandesal na tira ng kanyang lola. Kailangan nilang magtipid dahil ang daming gastusin at bayarin. Lalo na at siya lamang ang nagtatrabaho. Hindi rin kasi kalakihan ang sahod niya. Nang makaliko, ay mabilis na rin siyang umalis upang umextra sa maliit na kainan ni Aling Elva, na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Tagasilbi siya roon at tagahugas na rin ng pinggan para kahit papaano ay may kita siya. Mamamatay sila sa gutom kung hindi siya magtatrabaho. Good morning, Helga. Tanghali na tayo ngayon Nasermonan ka na naman siguro ng Lola Lily mo. Ani ng ginang, nakasalukuyan ng nagluluto ng mga panindang ulam. Tumangu-tangu naman siya. Masanay na po kayo kay Lola. Palagi naman po yung ganun sa akin Wika ni Helga sa ginang. Sige na, magugas ka na ng mga plato. Dahil mamaya ay magluluto ulit ako ng pangalawang batch. Mahirap na at baka mabitin tayo sa pagkain. Kawawa naman ang mga customer at sayang rin ang benta kung maubusan tayo ng pagkain. Utos ni Aling Elva sa kanya. Sinunod naman ni Helga ang sinabi ng ginang at pumasok na nga sa loob. Tambak na hugasin ang sumalubong sa kanya ng makarating at isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan niya bago siya magsimulang maghugas. Ilang minuto ang lumipas nang tawagin siya ni Aling Elva. Helga, tapos ka na ba dyan? Palit na tayo. Dito ka na sa labas at magluluto na ulit ako. Sigaw nito mula sa may labas. Malapit na po ito. Sandali na lang po. Tugon naman niya. Binilisan nga niya ang kanyang paghuhugas para naman matapos na iyon. Pagkatapos ay lumabas na nga siya upang pumalit sa ginang doon sa may counter. Marami ang mga kumakain ng mga tao. At karamihan doon ay mga trabahador na malapit sa ginagawang subdivision. Siya ang taga-abot ng mga order ng mga ito at pati na rin taga-receive ng mga bayan. Hindi na siya magpapakahirap pa na ihatid ang mga pagkain sa mga customer. Dahil may self-service policy naman ang karinderya. Mabuti na lamang at hindi nagrereklamo ang mga ito. Isang maliit na papel sa gilid ng counter ang nahagip ng kanyang mga mata habang siya ay nagbibilang ng napagbentahan. Kinuha nga niya iyon at binasa ang nakasulat. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang mabasang trabaho iyon. Sandali, ano ang pinagkakaabalahan mo dyan, Helga? Magtrabaho ka nga. Nakakahiya kay Elva Anang ng boses ng kilalang kilala na niya. Walang iba kung hindi ang kanyang Lola Lily. Pinakita niya ang maliit na papel sa matandang nakatingala sa pwesto niya. Isang papel po ito na nagsasabing naghahanap daw po sila ng stay na katulong doon po sa mansyon ng mga De La Vega. Agad na kinuha iyon ng matanda at binasa. Abay, maganda nga ang trabahong ito. Ano pa ang hinihintay mo dyan? Mag-apply ka na. Abay, matagal ko nang gustong makapasok sa mansyon na yon. Bata pa ako ay pinapangarap ko na isang araw ay makakapasok ako roon. Nangangarap na sabi ni Lola Lily. Tumango naman siya. Opo, Lola. Doon po ako didiretso mamaya pagkatapos ko dito kay Aling Elva. Ang mga De La Vega ay kilala sa kanilang baryo bilang pinakamayamang pamilya doon. 5:00 na ng hapon nang matapos ang gawain niya sa karinderya ni Aling Elva. May papalik na sa kanya na papasok bilang panggabi, kaya malaya na siyang makaalis
at makakapunta na sa mansyon ng mga De La Vega. Habol ang hininga niya nang marating niya ang malaking gate ng mansyon dahil sa layo ng kanyang nilakad. Nagtitipid kasi siya kaya hindi na siya umarkila pa ng tricycle. Pambili na rin ng pagkain ng ipang-aarkilan niya. Inayos naman muna niya ang kanyang sarili bago siya pumindot sa doorbell. Hindi naman na siya naghintay pa ng matagal dahil bumukas na rin kaagad ang gate. Wow, napakaganda ng gate. Kusang pumubukas. Manghang sabi niya. Namamangha naman siyang pumasok sa loob habang pinagmamasdan ng paligid. Dahil sa ganda at lawak niyon, kakaibang kabari ng bumalot sa kanyang puso dahil wala siyang makitang tao sa paligid bukod sa kanya. Napaka-misteryoso naman ang bahay na ito. Hindi niya napagilang komento. Buong tapang siyang kumatok sa napakalaking pinto. Bumukas rin ito kaagad, ngunit wala namang siyang nakitang tao sa loob. At nang humakbang na siya papasok, ay kusa namang nagsara ang pintuan na ikinasigaw naman niya. Hello? Tao po. May tao po ba riyan? Nauutal niyang saad. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ngunit wala siyang natanggap na kahit anumang sagot. May tao po ba rito? Wala. Pinagbasda naman niya ang paligid at nahagip ng kanyang paningin ng isang maliit na papel na nakadikit sa may pader. Nilapitan niya iyon at binasa. Go to the living room, a few minutes away from the door in the left. Basa niya sa nakasulat doon. Naguguluhan man siya, ay nagpunta nga siya sa salas. Natigilan naman siya nang may makitang lalaki na nakatayo. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi niya makita kung ano ang itsura nito. Pero base sa tikas at pananamit nito, ay alam niya na kaagad na may pinag-aralan at well-mannered ito. Maganda ang pangangatawan nito na tiyak na batak sa ehersisyo. Gwapo kaya ito? Hindi niya napigilan na naitanong sa kanyang sarili. Hello po. Nakita ko po ang papel na ito sa karinderiya ni Aling Elfa. Nandito po ako upang mag-apply bilang all-around maid. Hired na po ba ako? Lakas loob niyang sabi. Hindi pa rin nawawala ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Ano kaya ang mangyayari kung tatanggapin siya nito? Lalo na, at mukhang sila lang dalawa ang narito sa mansyon. Yes, you're hired. Bilang pagsisimula at makita ko ang kakayahan mo, pumunta ka sa kusina na nasa kanang bahagi ng mansyon. Ipagluto mo ka ng hapunan. Mautoridad nitong utos. Napakunot naman ang nonya. Iniisip niya kung ano namang luto ang pwede niyang iluto. Ano pong lulutuin ko? May allergy po ba kayo sa kahit na anong pagkain? Para po maiwasan kong lutuin? Tanong niya. Kahit ano basta masarap. Hindi ako maselan sa pagkain. Basta walang lason. Matigas naman itong sabi. Napangiwi naman siya dahil sa sinabi nito. Ano naman ang mapapala niya kung lalasunin niya ito? Hindi na lamang siya nagkomento at sinunod na lamang ang pinag-uutos nito at nagpunta na nga siya sa kusina upang magluto. Siguro isa yung paraan upang masubukan kung kaya pa niyang magluto. Agad niyang ipinaghanda ang Ginoo ng masarap na pagkain. Bigla na lamang sumagi sa isipan niya na hindi man lamang ito humarap sa kanya, hindi man lamang niya nakita ang mukha nito. Bakit kaya ayaw niyang ipakita ang mukha niya? Pangit ba siya? Malaki ba ang bibig niya? Hindi niya mapigilang naitanong sa kanyang sarili at napangiwi pa nga siya. Pangit? Pero parang hindi naman siya pangit eh. Umiling na lamang siya at iwinaksi ang mga yon sa kanyang isipan. Ang mahalaga ay may trabaho na ako at hindi niya ako gagawa ng masama. Ayos na sa akin yon. Wala akong pakialam kung ayaw niyang magpakita. Nakasimangot niyang sabi at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Mabilis lamang siyang natapos sa paghahanda ng pagkain ng boss niya dahil kompleto na ang lahat ng mga sangkap at high-tech din ang mga gamit nito na sa tingin niya ay hindi biro ang halaga. 4 na putahe ang ginawa niya na may mga sapat na dami lamang para sa isang tao dahil ayaw niya namang masayang ang pagkain kapag hindi iyon naubos ng kanyang boss at baka mapagalitan pa siya. Hindi rin naman niya alam kung isasali ba niya ang sarili niya sa lulutuin. Pinuntahan niya ang Ginoo sa may sala upang ipaalam na luto na ang hapunan at natagpuan niya ito sa ganoong pwesto na naman. Nakatalikod sa kanya, ngunit ngayon ay nakaupo sa sofa at mukhang malalim ang iniisip. Nakahanda na po ang iyong hapunan, boss. Maaari na po kayong kumain.
Magalang niyang sambit. Ngayon ang gawin mo naman ay libutin mo ang buong mansyon at i-memorize ang lahat ng pasikot-sikot dito. Maliban na lamang sa opisina at silid ko na nasa may west wing sa itaas. Huwag kang pupunta roon ha. Matigas nitong utos. Okay po. Tugon niya. Nakaka-intimidate ang boss nito. Pakaramdam niya ay napakagwapo nito. Ngunit hindi niya yun malalaman hanggat hindi nito ipinapakita ang mukha sa kanya. Akala niya ay makikita niya na ang mukha ng lalaki. Ngunit talaga atang umiiwas ito sa kanya. Kaya wala siyang ibang magagawa kung hindi ang sundin ng lamang ang pinag-uutos nito. Umakyat siya sa hagdan papunta sa pangalawang palapag ng bahay. At nilibot nga niya iyon. Iniwasan na rin niya ang sinabi nito na huwag niyang puntahan. At matapos ang kalahating oras na paglilibot, ay bumaba na nga siya. Wala na sa sala ang lalaki, kaya sa kusina na siya nagtungo. Nakita naman niya ito na nakatayo at nakaharap sa may bintana, dahilan kung bakit hindi na naman niya makita ang mukha nito. Bakit ba ayaw nitong ipakita ang mukha sa kanya? Ayon ang tanong niya sa kanyang sarili. Tapos na po ako sa pinapagawa niyo, sir. Pagbibigay alam niya. Nagustuhan ko ang mga luto mo. Pasado ka at pwede ka nang maging katulong ko. Puri nito sa niluto niya. Nakaramdam siya ng saya dahil sa papuri ng lalaki. Naku, salamat po sa papuri niyo. Siya nga pala, yung pangatlong kwarto na nasa East Wing, ang magiging silid mo. Pwede kang umuwi ng Sabado ng umaga at bumalik ng Linggo ng hapon. Every end of the month ang sahod mo at maaari ka nang magsimula bukas. Mahabang litanya nito. Naku, salamat po. Napakalaking tulong po nito para sa amin ng lola ko. Kapos po kasi kami sa budget at kailangan na kailangan ko po ng trabaho. Salamat po ulit. Masaya niyang sabi. Hindi naman na sumagot pa ang lalaki at sumenyas na lamang sa kanya na umalis na siya at may malapad ng ngiti na sumilay sa kanyang labi nang lumabas ng mansyon. Masaya siya dahil may trabaho na siya. Malapad ang kanyang ngiti nang siya ay umuwi sa kanilang munting bahay at kahit sinalubong na siya ng kanyang lola na nakasimangot ay hindi pa rin nawawala ang ngiti niya. Lola, natanggap po ako. May trabaho na po ako. Masiglang pagbabalita niya. Abay, dapat lang. Nang magkaroon ka naman ng silbi dito sa bahay. Masungit na sabi ng matanda. Napatawa naman siya rito. Si Berta na lang po muna ang makakasama niyo dito sa bahay. Papakiusapan ko po siya na siya na po muna ang magbantay sa inyo. Tuwing Sabado at Linggo po ang uwi ko dito. Kaya wag po kayong magpapasaway kay Berta ha. Pang-aasar niya pa sa kanyang lola. Si Berta ang kanyang katrabaho sa karinderya. At ayos lang naman yun kay Aling Elba. Nabantayan ni Berta ang lola ni Helga. Dahil magaan na rin naman ang loob ng ginang sa matanda. Hindi man sila magkadugo, ay parang pamilya na rin ang turing nito sa kanila. Kailan ba ako naging pasaway ha? Ikaw kaya itong nagpapasakit ng ulo ko araw-araw? Makapagbilin ka dyan Akala mo naman ay may nagawa kang mabuti sa akin. Mataray nitong sambit. Aso si Lola, alam ko naman na mahal niyo ako. Hayaan niyo kapag sumahod ako, ibibili ko po kayo ng paborito niyong lechong manok. Maraming lechong manok po. Pang-asar niya pa rin. Hindi naman na siya pinansin pa ng matanda. Ngunit alam naman niya, nakabalik na rin lahat ng mga binibitawang salita nito. Sa gusto nitong sabihin, pero ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Naiintindihan niya ang kanyang lola dahil sa epekto na iyon ng pagtanda at pagiging makakalimutin nito. Kaya wala na sa kanya ang mga ganoong mga salita. Nasanay na rin naman kasi siya rito. Maaga siyang nagising kinabukasan upang pumasok. Sa unang araw bilang katulong sa mansyon ng De La Vega. Excited siya sa totoo lang. Higit sa lahat, curious siya sa itsura ng kanyang amo. Pinag-almusal muna siya ng kanyang lola bago siya pinasakay nito sa tricycle ng kapitbahay upang ihatid sa kanyang destinasyon. Pasado 7:00 na ng umaga nang marating niya ang mansyon at katulad ng unang pagdating niya ay isang sulat lamang ang nakita niya bilang pagsalubong sa pagdating niya. Ay nako, pa-mysterious naman itong si Sir. Masipag magsulat si Sir. Bulong niya sa sarili at napatawa na lamang ng mahina. Mahirap na at baka marinig siya ng kanyang amo. Sobrang tahimik pa man din ng kabayan. Nagtungo siya sa kusina at nagluto siya ng almusal katulad ng nakasulat sa papel. Pagkatapos
ay umakyat siya sa magiging silid niya upang ayusin ang kanyang mga gamit. Pagbaba naman niya ulit ay tapos nang kumain ng Ginoo at wala na ito roon. At isa na namang sulat ang nakita niya sa may lamesa. Napasimangot siya, pero in fairness, maganda ang sulat ng boss niya. Ano na naman kaya ito? Nakasimangot niyang sabi. Binasa niya ang nakasulat sa papel. May dadating na bisita mamayang tanghali upang ipilit ang pagbebenta ng mansyon. Gawin mo ang lahat upang mahindihan sila. Dagdag trabaho mo yan. At madadagdagan rin ang sahod mo sa katapusan. Basa niya sa nakasulat sa papel. Napakunot naman ang noo niya. Ngunit wala naman na siyang ibang magagawa pa kung hindi ang sumunod dahil yun daw ang trabaho niya. Iniisip niya kung bakit merong gustong bumili ng mansyon. Pero nagkibit-balikat na lamang siya. Okay na yon. At least dagdag sahod. Sayang rin yun, no? Kailangan ko ng practicein ng mga sasabihin ko. Pagpapalakas loob niya sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa ginagawa habang nag-iisip ng pwedeng sabihin para sa mga darating na bisita mamaya. 2:00 na ng hapon nang bigla na lamang may nag-doorbell. Mabilis namang nagpunta sa Helga sa may gate para buksan ang gate na iyon. Nang makalabas, nakita niya nga ang isang matabang lalaki na may bitbit na suitcase. Magandang hapon. Tuloy po kayo. Aniya nang makalapit siya habang binubuksan ang gate. Seryoso lamang ang lalaki at hindi man lamang nag-aalang ang umiti. Sinamahan niyang lalaki sa sala at kapwa sila naupo sa magkatapat na sofa. Binuksan naman kaagad ng bisita ang bitbit nitong suitcase at naglabas ng papel at ballpen. Ito ang kasulatan patungkol sa pagbebenta ng mansyon. Wala pa ito sa aking abogado, kaya naman mas sigurado kong tunay ang mga dokumentong ito. Anas nito. Pasensya na po kayo sir pero hindi po pumapayag ang aking amo sa bagay na yan. Ang bilin niya po sa akin ay wag ko daw pong tanggapin. Hindi raw po ipinagbibili ang mansyon. Tugon naman niya, hindi siya papayag na ito ang magiging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Kailangan na kailangan niya ng trabaho. Kumunot ang noo nito. Maaari ko ba siyang makausap ng personal? Kahit minsan na hindi niya pa ako hinarap eh. Angil naman ang matabang lalaki. Umiling naman siya. Nako sir, ikinalulungkot ko po pero hindi po mangyayari yan. Napaka-busy pong tao ni sir. Kaya po, hindi niyo po siya makakausap o makikita ng personal. Base sa nakikita niyang reaksyon ng lalaki, ay hindi na ito natutuwa. Pero wala naman itong ginawang mali. Bagkus ay tumayo na ito at nagkusa ng umalis. Naiwan naman siya doon sa may pintuan na nakatayo at nagtataka. He is one of my relatives. Boses na mula sa may likuran niya. Mabilis naman siyang lumingon sa may likuran upang makita ang itsura ng lalaki. Ngunit nakasandal ito sa may gilid ng pader ng patalikod sa kanya. Nakayuko pa ito at nakapambulsa. Ayaw talaga nitong magpakita. Masasanay na rin naman siguro siya. Basta't ang dapat niya lamang intindihin ngayon ay ang trabaho niya rito sa mansyon. Bakit po nila gustong bilhin ng mansyon? Tanong niya. Naniniwala sila na may naiwang kayamanan ng mga magulang at parents ko rito. Nasa isang secret room daw yon at gusto nilang mahanap yon para sa kayamanan. Tugon naman ng lalaki. Sandali lang po. Kayamanan? Pero totoo naman po ba yon? Gulat niyang tanong. Tumango at dahan-dahan namang lumingon sa kanyang binata na ikinagulat naman niya. Totoo. Oo nga pala. Kung pwede lang sana ay huwag ka nang gumamit pa ng upo at opo sa akin. 3 taon lang naman siguro ang tanda ko sa iyo eh. Pakiramdam niya ay huminto sa pagtibok ang puso niya dahil sa kagwapuang taglay ng lalaki. Para itong isang bidang aktor sa mga pelikula dahil sa kakisigan na meron ito. Hindi niya akalain na higit pa sa inaakala niya ang itsura nito. Tumangutang naman siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano po ang pangalan mo? Tanong niya. Mabuti na lamang at lumabas pa yon sa bibig niya. Warren de la Vega, or should I say, Dr. Warren. Tugon nito. Mas nagulat pa siya dahil sa narinig. Kilalang kilala niya si Dr. Warren. Nilalagay ang pangalan nito sa mga magazine. Si Dr. Warren, ang sikat na doktor dahil sa naging ambag nito sa medisina at kilala rin ito sa pagiging henyo. Ito ang bumuo ng gamot na ginagamit ng mga cosmetic companies para sa mga anti-aging products ng mga ito. Sa madaling salita,
Isa siya sa pinakamayamang tao sa bansa. Hindi niya akalain na makikita niya ito ng personal. Ikaw yung sikat na misteryosong doktor, hindi ba? Gulat na tanong niya. Misteryoso ito. Ayaw ipakita ang mukha sa madla. Ilan lamang na tao ang nakakaalam sa itsura nito. Marahil mga kakilala o mga kamag-anak lamang na mapagkakatiwalaan. Tumango naman ang lalaki. Oo, ako nga. Pero bakit hindi ka nagpapakita sa mga tao? Sa tagal mo sa industriya at sa tindi ng kasikatan mo, ay wala pang nakakakita sa'yo. Nagtataka niyang sabi. Ano kaya ang dahilan bakit ayaw nitong magpakita? Hindi ako makatagal sa gitna ng maraming tao. I have social anxiety disorder. Anas nito, sabay talikod at umakyat na ng hagdan pataas. Napamaang naman siya sa mga sinabi nito. Hindi niya alam na may sakit pala itong ganoon. At kahit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ay may kaunting nalalaman pa rin naman siya patungkol sa bagay-bagay. Ang social anxiety disorder ay ang phobia o takot na mahusgahan ng ibang tao. Ang takot sa pakiramdam na may nakatingin at na may nanonood sa lahat ng galaw nito. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit umiiwas sa kanya ang lalaki. Akala niya ay magiging mahirap ang kanyang pagtatrabaho sa mansyon dahil sa antas ng pamumuhay nito. Pero dumaan ang 1 linggo at siya na mismo ang gustong sumuko dahil sa pagkabagot at hindi dahil sa hirap. Wala man lamang siyang ibang magawa pagkatapos magwalis magluto at pati na rin maglinis. Nakaupo na lamang siya sa may sala at naghihintay ng oras. Minsan ay nanonood rin siya ng telebisyon. Ngunit hindi yun sapat. Iba pa rin kapag may nakakausap ka. Lola, ano po kaya kung sumama kayo sa akin doon? Mas masaya po kapag maingay. Nakakamiss din po pala ang sermon nyo. Pagbibiro niya sa kanyang lola na matyagang nag-aabang ng tricycle para sa kanya. Ano ka ba namang bata ka? Kung malakas pa ako ako na lang sana ang magtatrabaho roon. Saad naman ni Lola Lily. Napatawa na lamang siya at mabilis na nagpaalam sa matanda nang may tumigil ng tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Sumakay naman siya roon at kumaway na lamang dito bilang pamamaalam. Mabuti na lamang at wala siyang pasok kapag Sabado at Linggo. Linggo ng hapon siya bumalik sa mansyon ng mga De La Vega at sa pagkakataon na ito ay bitbit na niya ang kanyang plano. Operation Bring Warren Out of his Shell. Tutulungan niyang malabanan ng amo niya ang takot nito sa pakikipag-socialize. Magandang hapon, Sir Warren. Sigaw niya nang makapasok siya sa mansyon. Hindi siya sinalubong nito ngunit alam naman niya na naririnig ng lalaki ang pagbati niya. Dumiretso siya sa kanyang silid upang ayusin ang kanyang mga gamit at pagkatapos ay nagpunta na siya sa opisina ng binata. Hindi siya tumigil sa pagkatok sa pinto hanggat hindi siya pinagbubuksan nito. Galit na mukha nito ang bumungad sa kanya nang buksan nito ang pinto. Ano? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bawal ka dito? Galit na anas ng lalaki. Pero hindi siya sumagot. Bagkus ay hinawakan niya ang kamay nito at hinila pababa sa kusina. Pinaupo niya ito sa high chair sa may countertop at mabilis naman siyang umikot papunta sa kabilang parte nito upang ipaghanda ito ng refreshment drink. Nakaawang ang labi nito na nakatingin sa kanya. Teka, anong ginagawa mo? Kunot noon itong tanong. Gusto lang kitang ipaghanda ng drink, sir. Nakangiti niyang sabi. Pero para saan? Naguguluhan itong tanong. Huminga siya ng malalim. Subukan niyo po na makisama sa akin, sir. Kahit ako po muna, para mawala yung social anxiety niyo po. Tugon niya at binigyan ito ng masuyong ngiti. Tinignan lamang siya nito. Bigla siyang nailang sa ginawa nito sa kanya. Kaya naman tumalikod na siya at kumuha ng refreshment drinks. Araw-araw nga ay ganoon ang ginagawa niya. Kinukulit niya ang lalaki upang idamay ito sa kahit anong kalokohan na naisip niya. Minsan ay lumalabas sila sa may bakuran upang magpaaraw at kumain ng ice cream. Minsan ay basta na lamang niya itong tinutulak sa pool. At madalas niya itong ginagambala sa tuwing nagkukulong ito sa kwarto o kaya sa opisina nito. Hindi siya tumitigil hanggat sa maging komportable na ito sa kanya. So, sasamahan mo akong mamalengke mamaya, ha, Warren? Aniya, sinabi kasi ng binata na tawagin niya ang pangalan nito. Nagustuhan niya iyon dahil talaga namang komportable na ito sa kanya. Marahas naman na napailing ang binata. Hindi, ayoko. Walang ayaw-ayaw sa akin. Sasamahan mo ko upang matapos na yung takot mo
Sayang naman ang ganda ng pamumuhay mo at takbo ng mundo kung hindi ka lalabas dito. Pagpapilit niya rito. Alam niyang hindi maganda na inuutos-utusan niya ito. Pero ito lamang ang tanging paraan na alam niya para matulungan niya ito. Bata pa ito at marami pang magagawa sa buhay kung lalabas ito sa comfort zone niya. Hindi niya narinig na sumagot ang lalaki. Ngunit talagang desidido na siya na isama ito mamaya sa pamimili. Sumapit ang oras ng paghahanda niya para sa pagpunta sa palengke at natutuwa siya dahil napilit niya ang binata na samahan siya. Alas 5 sila ng hapon lumabas ng mansyon at tahimik lamang ang lalaki na naglalakad habang hawak-hawak ang kamay nito. Napakagatlabi na lamang siya dahil napakalambot ng kamay nito. Ang sarap sanang pisilin pero hindi naman niya pwedeng gawin iyon. Nakasuot ito ng hoodie jacket na itim at nakayuko lamang na naglalakad. Huwag kang matakot. Huwag mong isipin ang mga iniisip at sinasabi nila sa'yo. Basta ako, never kitang husgahan at palaging maniniwala sa kakayahan mo. If ayaw mong tumingin sa kanila, then sa akin ka na lang tumingin. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa'yo na hindi ako kagandahan. Pagbibiro niya. Tumawa ito na ikinatigil niya. Tumawa siya. Improvement yun para sa kanya. Sabi niya na lamang sa kanyang sarili. You are so beautiful. Bulong naman ng binata na mas nagpatigil sa kanya. Nilingon niya ito saka ito tinignan ngunit nakatakip sa mukha nito ang hood jacket at nakayuko pa kaya hindi niya makita ang mukha at itsura nito. Napahinga siya ng malalim at sa kanya hinawakaan ang magkabilang pisngi ng lalaki upang itaas ang mukha nito at tanggalin ang suot na hood. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Matigas niyang sabi. Panik kaagad ang nakita niya sa mga mata nito. Nang masilayan nito ang kanilang kapaligiran. Nagsisimula na ring bumilis ang paghinga nito dahilan kung bakit nawala sa kanya ang atensyon nito. Hinawakan naman niya ulit ang pisngi nito upang hirap sa kanya ang mukha nito. Mr. Warren de la Vega, wala kang dapat na ikatakot. Ikaw ang pinakamatagumpay na tao na nakilala ko at walang sino man ang maaaring humusga at manakit sa'yo. 33 taong gulang ka na. Panahon na para lumabas ka na sa nakakiwen mo upang ipakita sa mundo kung gaano ka kagaling. Sayang ang kagwapuhan mo kung itatago mo lang. Sabi niya at ngumiti. Gulat naman na nakatitig sa kanya ang lalaki. Samantalang isang matamis ng ngiti naman ang sinukli nito sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay mula sa pisngi nito. Yan, handa ka na bang mamuhay ng malaya? Aniya habang nakangiti. Inilahad niya ang kanyang kamay dito tanda ng kanyang paanyaya. Sa simula ay nagdadalawang isip pa ang lalaki, ngunit bumigay rin ito at tinawakan ang kamay niya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya sa ginawa nito. Oo, handa na ako. Determinado nitong sabi. Napangiti siya dahil sa sinabi nito. Hindi naman pala mahirap i-encourage ang binata. Sinisiguro niya na makakaya nito iyon basta tutulungan niya ito. Tara, kaya pa yan. Basta determinado kong gawin ng isang bagay, mangyayari at makukuha mo yon. Pagpapalakas ng loob niya rito. Pagkatapos ay magkasabay na silang naglakad, habang walang tigil na naman siya sa pagpapakita at pagpapaliwanag dito ng bawat establishmento na madaanan nila. Hindi naman niya maiwasan na mapangiti nang maging komportable na ito sa paligid nila. Pagod silang bumalik sa mansyon dahil sa dami ng kanilang pinamili. Magkatulong naman nila yung inilagay sa kusina at magkasamang kumain ng binili nilang takeout order sa labas kanina. Pagkatapos ay nagpaalam na sila upang magpahinga at umakyat na sa kani-kanilang mga silid. Sa wakas, unti-unti ko nang naisa sa katuparan ng mga plano ko. Nakangiti niyang sabi sa sarili, sa kadahan-dahang ipinikit ang mga mata. Pasikat pa lamang ang araw nang sunod-sunod siyang kumatok sa silid ng binata upang ito ay gisingin. Inaantok naman siyang pinagbuksan ng pinto ni Warren. Sa kanya ito hinila papunta sa may kusina. May umaangkin sa mga gawa mo, Warren. Dahil ayaw mong lumabas sa publiko, kaya may taong umaangkin ng lahat ng credits at pati na rin tagumpay mo. Kailangan mong lumabas doon at magpakilala. Saad niya. Bakit ko naman gagawin yan? Tanong nito. Dahil naniniwala ako sa'yo, hindi ka dapat pumayag na may magnakaw na lamang ng pag-aari mo. Alam ko kung gaano kang naghirap upang abutin iyon. Kaya naman, hindi ako papayag na may umangkin ng pinaghirapan mo.
Aniya. Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay ang mga taong makakapal ang muka na nang-aangkin ng mga bagay na hindi naman sa kanila. Ginawa niya ang lahat upang makumbinsi ang binata na magpakilala na sa publiko. Kahit inabot pa sila ng ilang araw, ay hindi niya ito tinitigilan. Palagi niya itong isinasama sa labas upang masanay palalo ang binata sa mga tao sa pag-aakalang malalabanan nito ang takot. Hanggang sa sumapit na nga ang Sabado at kailangan niya nang umuwi. Abay, bakit ganyan ang itsura mo? Akala ko noon ay pangit ka ng sadya, pero may mas ipapangit ka pa pala. Anas ng lola niya habang nanonood ng balita sa telebisyon. Wala siya sa mood upang patulan ang kanyang lola sa kalokohan nito. Tatayo na rin sana siya nang biglang i-anunsyo sa balita ang paglabas raw sa publiko ng may-ari ng De La Vega Industry. Sa pag-aakalang ibang lalaki ang lalabas, ay tumayo na nga siya ng tuluyan, ngunit natigilan nang marinig ang pangalan ng binanggit ng broadcaster. Ako nga po pala si Warren De La Vega, ang may-ari ng De La Vega Industry. Nasa harapan niyo akong lahat upang sabihin sa inyo na ang aming kumpanya ay marami pang gamot na ilalabas upang pasayahin at paglingkuran kayo. Sana ay patuloy niyo pa rin pong mahalin at tangkilikin ng Warren Cosmetics. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang lalaking palagi niyang inaaway at kinukulit. Pero mas nagulat pa siya nang tanungin ng isang reporter ang dahilan kung bakit ito lumabas sa publiko. I have this special girl na palaging nagpapalakas ng loob ko. Binago at tinulungan niya ako na lumabas sa aking kahon na habang buhay ko namang ipagpapasalamat sa kanya. Sa babaeng iyon, maraming salamat sa iyo. Nakangiting wika ni Warren na makikita sa mukha nito ang sobrang kasiyahan at pagmamahal. Nag-uunahan namang tumulo ang kanyang mga luha na ikinatawa naman ng kanyang lola. Sige na, puntahan mo na ang Prince Charming mong bata ka. Bilisan mo at baka maunahan ka pa ng iba. Wala naman siyang inaksayang panahon at mabilis siyang tumakbo papalabas ng kanilang bahay. Pumara ng tricycle at nagpunta sa mansyon ng mga De La Vega. Hindi pa dumarating ang binata kaya naman matyaga siyang naghintay sa may sala hanggang sa marinig na niya ang pag-ugong ng sasakyan nito. Kaagad siyang tumayo at nagpunta sa may pintuan upang salubungin ito. Hindi naman siya nagkamali dahil sang gwapong Dr. Warren ang nakita niya roon habang nakasuot ito ng coat at nakangiti sa kanya. Mabilis naman siyang tumakbo papalapit dito upang ito ay yakapin ng mahigpit. Nagawa mo, Warren. Nagawa mo. I am so proud of you. Bulong niya. It's all because of you, Helga. Maraming salamat talaga sa iyo ha. Saad naman ng lalaki. Kumalas siya sa yakap at nakangiting hinarap ang lalaki. Kinulat mo ako ha. So, paano pa yan? Hindi mo na ako kailangan. Malaya ka nang nakakagalaw eh. Sinong may sabi sa iyong hindi na kita kailangan? Tanong nito, sabay luhod sa sahig. Helga Montes, samahan mo ako na gumawa ng mga bagong alaala sa bago kong mundo. Can you be mine? Will you marry me? Nanlaki na lamang ang mga mata ng dalaga dahil sa sinabi ng binata. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito iyon. Una sa lahat ay katulong lang naman siya ng binata. At ni minsan ay hindi niya naramdaman na may lihim itong pagtingin sa kanya. Inisip niya tuloy na baka nagbibiro lamang ang binata. Kaya naman natanong niya ito. Teka, totoo ba tong naririnig ko? O baka nananaginip lang ako? Totoo ba tong sinasabi mo sa akin, Warren? Oo, Helga. Pasensya ka na kung biglaan to ha. Ayaw na kasi kitang pakawalan eh. At isa pa ay ayokong mawala ka sa buhay ko. Oo, malihim akong tao. Pero kahit hindi ko sabihin sa'yo, talaga namang noon pa lang ay minamahal na kita. Unti-unti akong nahulog sa'yo noon. Dahil sa ikaw lang ang babaeng nagpahalaga sa akin ng ganoon. Napakalaki ng ginawa mong pagbabago sa buhay ko, Helga. At hindi ko lubos maisip kung mawawala ka na lamang sa akin ng bigla. Kaya heto, Helga, inaalok na kita ng kasal para habang buhay ka nang maging akin. Nakangiti at nakaluhod ng wika ni Warren. Kasabay ng pagkuha nito ng singsing sa kanyang bulsa. Grabe, gumaling ka nga sa sakit mo pero parang umover ata. Nakangiti habang maluhalo ang biro ni Helga. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Oo, ang sagot ko, Warren. Dahil tulad mo, ay matagal na rin kitang mahal.
Hindi ko lang masabi sa'yo dahil malaki ang agwat ng estado ng buhay natin sa isa't isa. Tumayo si Warren at ngumiti. Huwag mong isipin yun, Helga. Ang importante ay mahal kita at mahal mo ako. Tanggapin mo itong singsing, Helga, bilang tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Hinawakan nga ni Warren ang kamay ni Helga at isinuot dito ang singsing. Bahigpit na yakap na ibinigay nila sa isa't isa habang masaya nilang nilalasap ang bawat sandali. Sa wakas, ay mawawakasan na rin ang pang-aasal sa kanya ng kanyang lola. Natatanda raw siyang dalaga. Sa edad na 30 anyos, ay sinong mag-aakala na makakahanap pa siya ng tunay na pag-ibig.